Magandang araw po mga kasinauna. Nandito na po tayo sa ikaapat na parte na bumubuo po ng ang bagong lipunan series. Ito po yung piyesang pang-apat mga kasinauna. Ito po yung 20 piso. Silipin na po natin ang pang-apat na bumubuo sa ang bagong lipunan series. Ang gaganda ng tunog mga kasinauna. Talagang uncirculated. Ito po ang 20 piso. Sa bandang itaas po, makikita po natin ang Republika ng Pilipinas. Ang salaping papel na ito ay bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pananagutan ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Yan, sa bandang kaliwa po, din makikita po natin ang logo na 20 piso. Yan, 20 pesos. Ganun din po sa kanan, may isang piraso po. Sa ilalim na bahagi naman po ng logo na yon, makikita po natin ang logo ng Central Bank o Bangko Sentral ng Pilipinas, 1949. Sa larawan naman po, makikita po natin ang portrait o larawan ni Manuel L. Quezon. Ayan, si President Manuel L. Quezon. Makikita rin po natin ang prefix at serial number niya po. Ayan. Dito naman po sa bandang ilalim, mababasa po natin ang 20 piso na naka-imprenta. Sa ilalim po nun, ang papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang. Ayan. Sa bandang gitna naman po sa kanan, makikita po natin ang bagong lipunan na logo. Ito po. Yan, kulay kahil po ang kulay ng 20 pesos na ABL o ang bagong lipunan series. Dito naman po sa bandang ibaba, ang lagda po ng Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. po. At dito naman po sa kanyang kanan ay makikita po ang lagda ng tagapangasiwa ng Bangko Sentral. Ito po ay si Governor Gregorio S. Licaros. Yan. Marcos Licaros po yan. Tatlo po yung nakapirma yan eh. Si Jaime Silaya, si Gregorio Licaros, at saka po si Jose B. Fernandez. Sa ang bagong lipunan series po. Umabot pa po dyan si Licaros. Umabot pa siya. Tapos, ang karamihan na nga pong pirma ay si Fernandez, at po si Jaime Silaya. Bisitahin po natin, tingnan ang likod ng banknote na ito. Ayan, sa bandang kaliwa po, itaas at ibaba, ganun din po sa kanan mga kasinauna. Ang logo na naman po ng 20 pesos o 20 piso. Ganun din po sa ibabang parte, nakasulat po ang salitang 20 piso. Sa larawan naman po, ang picture po o larawan ng Malacanang Palace. Ayan po, makikita po natin print na Malacanang Palace. Medyo maliit yung kuha sa kanya, tapos medyo parang nakalayo. Nakalayo na konti. Hindi katulad dun sa mga susunod na 20 piso sa New Design Series. Medyo malapad-lapad yung kuha sa kanya. Malapit-lapit. Ang 20 piso po ay 202.8 million piraso po ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi rin po kasama doon ang star note, replacement notes, saka po yung sneaker notes at specimen. Ipinrent din po ito mula 1973 hanggang 1985. Ganun lang po siya kaunti. 202.8 million. At yun nga po, ang nasa atin po ngayon ay isang uncirculated na banknote. Tingnan po natin ang bandang harapan ulit para sa huling sulyap mga kasinauna.
napapost po ako kasi napatigil ako dahil natingnan ko itong kasunod. May binasa po ako sa bandang ilalim nung salapi, kaya medyo natigilan ako kanina. Pasensya na, paumanhin po. Dahil nakalatag na. Nakita nyo naman po kanina may mga nakalatag, pero iniligpit ko na po sila. Dahil medyo nadidistract ako, napapatingin ako sa kanila eh. Yun lamang po, isang magandang araw po ulit at maraming salamat mga kasinauna. Sana po ipatuloy nyo pa rin panoorin at abangan yung mga sumusunod ko pa pong iba-vlog. Salamat rin po sa pagtangkilik sa aking video. Sana po ay may kahit pa paanong konti tayong kaalaman na idadagdag sa atin ng alam tungkol po sa mga sinaunang pera. Ang iba po kasi ay hindi po ganun o hindi po kilala. Hindi po ganun kalawak yung kaalaman. So, ako rin naman po ay hindi ganun kalawak ang kaalaman ko. Meron lang po tayong konting research o kumbaga dahil nga po hilig po natin ito, kumbaga kumukuha tayo ng konting idea tungkol dun sa lumang pera. Ayan, tulad po kung sino yung mga nakapirmang central bank governors, kung sino yung presidenteng nakapirma, kung kailan po siya ginawa, ilang piraso yung ginawa sa kanya, kung gaano katagal po siya nag-circulate, o kung gaano katagal po siya nagamit. Sana po ay nakakatulong ng paunti-unti kahit papano. Pakadatong. Ang ano nga po pala, dito po ay sa ang bagong lipunan po ay kokonti rin po ang ginawang 20 piso o 20 pesos. Mas konti po siya sa 100 pesos kasi ang 100 pesos po ay mas kokonti talaga ang ginagawa niya. Dahil katulad nga po sa Filipino series, pinakakonti pong ginawa ay ang 100 pesos. Dito naman po sa ang bagong lipunan series, dalawa po silang konti ang naiproduce o nailimbag ng Bangko Sentral. Kaya mas mataas po madalas ang presyo ng 20 piso kaysa po sa 100 piso. Mas mahal po siya. Mas may collector's value po siya sa lahat ng banknotes. Pumapangalawa po siya sa 100 pesos. O mas mataas po ang halaga niya kaysa sa 100 pesos. Ayan. Yun lamang po. Isang magandang araw po ulit. At maraming salamat mga kasinauna sa patuloy pong pagsuporta at pagtangkilik sa akin.